Grabe sila. So, kahit po ay aamit sa Panginoon, malaki-laki natin siya, malaki-laki po sa Diyos. Kahit nakaupo ko lang po ako ng dahil naman natin sa kung alam niyo po ang mga awitin ito, ay pwede niyo po sundan ang awitin po ito. Yes, glory Lord, hallelujah. Pag po tayo nanalangin, ang may pamanalangin pa sa Ramon ang ating sundang nanalangin. Yes, glory Lord, salamat sa iyo. Salamat sa iyo. Ating Panginoon Jesus, ako'y hiling mo. Lalakad mo. Ang tanging alay ko sa iyo aking naman ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Nakayanan na ipagkaloob para maligyan. Bigyan ko iyong ang tanging lalangin, Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko ay tanggapin. Ito lang ang lahat iba pa. Ako'y iyong pagbabalik. Makakamit ka. Magalakad ko. Ang tanging alay ko sa iyo aking sama ay buong buhay ko, puso at kaluluwa. Ito makayanan na ipagkaloob para maligyan. Bigyan ko iyong ang tanging lalangin, ang Diyos ay tanggapin. Ang tanging alay ko ay ikaw. Ito lang ang naman, lahat ay mga kong hiling. Ito lang ang naman, wala nang iba pa. Kung hiling. Lumang si Pastor Ramon sa kanilang panalangin. Tama-tama na igalang sa ating Diyos na buhay. Hindi natin nakikita, naniniwala tayo na sa ating Panginoon. Let us pray sa ng Diyos ang aming mga pangalayan sa lahat. Tunay nga na hindi ko nagkataon lamang o akong kaya kami narito. Alam namin o Diyos na ito ay kasama sa iyong plano bago pa man magsimula ang sanlibutan. Narito kami, Panginoon, sa pamamagitan na aming matanggapan ng aming sinamahan na kagawan, si Mother Ruth, ang purpose, kaya kami narito upang ipangaral ang iyong mga salita, lalo hindi sa lahat doon sa mga taong inatnan sa huling panahon. At ang salitang ito, Panginoon, na aming ipapahayag sa aming kalagitnaan, hindi ito magbubunga ng kawalan. Ito ay maghahatid ng pagpapalang spiritual at ito rin ang magiging tugon upang sila ay mas lalong lumalim ang kanilang pananampalataya
Samahan mo po kami sa mga oras na ito na hindi ang aming limitadong kaalaman, isipan, kasabukan, sa makita at bayan, na hindi kayo po ang aming maitaas, kayo ang aming maluwalhati, kayo ang aming masamba. Huwag sa amin, Panginoon, huwag sa amin. Dahil siya kami palalo, siya kami may kayabangan. Kaya, mangyari ang kalooban mo na kayo ang aming maitaas. Wala kami ibang dadali na salita. Ikaw na minamahal na nag-iisang Ama. Salamat po at hindi namin Panginoon na isa nilang kailang puso. Hanggang kanilang mga tinga, marinig ang mga katotohanan ng lahat ng lahat. Na ito ang magiging daan upang maliwanagan sila. Sabi nga po ng inyong lingkod na San Pablo, hindi ko ikinahihiya ang mabuting balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat masampalatan. Maraming salamat po, Panginoon. Purihin po kayo magpakailanman po ang aming panalangin sa pangalan ng Jesus. Ipatuloy ko natin po rin ang Diyos. Basta sa ating ng devotion, Lord. Hallelujah, Lord. Ang panalangin
aming ganito, ay aming pagkakulang. Ikaw namin din na ilan na nasapat ko namin sa all students. Dalangin namin kayo na kami ay maging ilaw na sa lugar ng Diyos. At maging na po sa iyong pagkapala at magbigay ng kagalakan kapayapaan sa puso ng mga tao na nangyahay sa Lord. Pati sa asawa ni St. Diyos, Panginoon, John, Lord, at si Kagawan, dalangin po Panginoon, nabigyan mo po siya, Panginoon, ang katagagan at tagumpay at kalakasan ng loob, Panginoon, na kaya yung tanggapin ng kanyang asawa, Panginoon, ay wala ng O Diyos. Hindi niya na magkakasama, Panginoon, habang nilugar. Sapagkat ang buhay ng kanyang asawa ay kinuha mo na, O Diyos, at ikaw nakakalam kung siya ay nasa piling mo, kung siya man sinangan ng Panginoon. Ngunit dalangin namin, mga kamag-anak ni Vicente Cruz na narito, Lord, dalangin mo, God, na sa mga malitan ng mga salita, sila ay magising at malaman nila katotohanan at magkaroon sila ng tunay at mananalig at mananampalataya sa iyo, Panginoon, tungo sa daan, patungo sa buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain mo po ang bansa sa amin, ang lahat na narito, sa mga oras nito, Lord God, ikaw ba ang patuloy mo yung magpala. Mawa ang mga salita mo ay magkaroon ng kapangyarihan sa buhay sa lahat na narito na makinig, Panginoon. Samahin mo kami, maging likod, pagkalain mo po, Panginoon. Tingnan mo kami ng kalaman karoon ng katapangan, Panginoon, na kami ay magpapahayag ng katotohanan sa lahat ng tao na narito, Panginoon, upang sila ay lumaya o magdamit ng tinatawag na buhay na walang hanggan, Panginoon. Kaya po ito, Diyos, samahin mo po kami sa pangalan ng Mama, ng Anak, at ibalas ka ng Pastor sa pangalan ng Isus, sa lahat na pinagsabi na, Amen. Sa papuri ng Diyos. Yan. So, sa mga hindi pa nakakilala po sa akin, ako nga pala si Pastor Alan. Senior pastor po ko ng Disciple of Jesus Christ Mission Church. Ang church ko po ay dito po sa Building 8 ng Happy Land. At mayroon din po tayong church sa Building 30. Ginagawa pa rin po yon. At iyon po ay hindi po tayo nangungupahan doon. Iyon po ay kaloob ni Chairman Lene Reyes. No? At salamat po sa kanya ay binigyan po tayo. Dahil ang kahilingan ko po sa Panginoon na magkakaroon ako ng bahay-sambahan na hindi po ako nangungupahan. At dinilin po ng Diyos yun at binigay po. At ginamit ng Diyos ang ating po chairman para magkaroon po tayo ng sariling simbahan na hindi po nangungupahan. So sa gabi pong ito, dalawa po kami ang mangangaral ng mabuting balita. Okay lang po ba sa inyo? Okay lang po ba? Yan na din sa ating chairman, no? Chairman Lene Reyes, yan. So purihin ng Diyos sa mga oras pong ito. At nawa ay maging pagpapala po ito sa lahat na narito. At kami po ay, asahan nyo po na maging matapang po kami, no? At hindi po kami matatakot sa inyong ipahayag ang mabuting balita, no? At ngayon po, huling lamay po tayo bago po tayo makarinig ng salita ng Diyos. Alam po natin may mga kamag-anak si Vicente Cruz Jr. na pwede pong magpasalamat sa mga taong sumuporta o kaya magbigay ng memory patungkol sa ating kapatid nung siya ay nabubuhay pa, na ano nga po ba ang naging memory nyo na hindi nyo makakalimutan, no? Nung siya ay nabubuhay. No, siguro ang ating pong kapatid, yung asawa po siguro, Kagawad, baka meron ka pong gustong sabihin sa gabi pong ito. Si Kagawad Maribel po. Yan. Nahihilo pa ako, Pastor. Pasensya na lang po kung ano yung nasabihin ko. Yes po. Pero tama po kayo, yung lamay na ito, ang kinakailangan po talaga na magpasalamat ako sa mga mamay, sa mga report na po na kailangan talaga natin magpalaman. Unang-una po, siyempre, yung pamilya ko, kasi sigat sa call, talaga naman, tulong-tulungan talaga para makawas ng problema. Kasi
wala po nang magkasakit si Junior talaga. Itinutok na namin talaga ang buhay namin sa kanya. Pati yung hanap buhay namin na pagtutulungan. Hindi na po kami nagtutulungan sa sakit para matutukan siya at gusto namin na mapapatuloy pa niya yung buhay niya sa pagtutulungan. Patulungan niya po sa mga kapilya. May mga pagkakataon na talaga naman napagtatagumpayan namin yung kanyang kalusugan. Pero ngayon, lahat ginawa namin, lahat yung paraan, talagang wala na kayong magawa dahil tinawag na siya ng Panginoon. Diba? Ngayon, ganyan na, gagawin natin lahat ang paraan para makaraos tayo sa tulong ng pamilya ko, sa tulong ng mga kaibigan ko, kaibigan ng mga anak ko. Tulong po kayo, po tayo nandito tayo para may house ko. Simulat sa pulpo. Nung may sakit pa ang mga tinungang aking asawa, talagang marami na rin po talaga sa akin sumusuporta. Kaya lumalakas yung loob ko, naharapin yung mga problema na marating sa amin. Di po ba? So ngayon, andyan na, tinawag na siya ng Panginoon, pagdating natin, ang mga paghihirap natin, kumbaga sa narakusan na rin natin yung iban. Grabe ang dinanas namin na inaabot kami ng buwan sa hospital para kumalit siya. Pero lahat naman po talaga sinisikap namin na kumalit siya. So, ngayon, tinawag na sa Panginoon na siya ng Panginoon. Pangalawa po, gusto ko magpasalamat sa lahat ng manitiraman sa amin. Wala dito na talaga naman mo, nakikita ko yung pagkaman sa ayun lang po, Pastor. Maraming salamat. Yan, no? So, yan po ang pasasalamat ni Kagawad Maribel sa mga taong nagmamahal sa kanya at maging sa kanyang pamilya. Kaya, nagpapasalamat po siya. At nagpapasalamat din kami sapagkat pinintulutan kami ni Kagawad na magkaroon kami ng gawain sa lugar nito upang yung mga nalalaman namin patungkol sa Diyos ay may bahagi po namin sa inyo no, sa lahat na po na naririto. So meron pa ba na gusto magbigay ng memory o patungkol sa buhay ng ating kapatid nung siya nabubuhay pa at naging kasama nyo na hindi nyo makalimutan sa buhay niya nung naging kasama niya kayo nung siya ay nabubuhay pa. Meron bang gusto bigay ng sa anak niya? Baka may anak ba siya, si anak niyo po ba? May anak ba? Yan, yung anak niya nandito ba? Apo, yan. So meron ka bang masasabi sa uling araw ng lolo mo sa gabi ito at doon sa mga sumusuporta at patuloy na nagmamahal po sa pamilya ng mga cross. Yan, no? So, meron ba? Meron? O wala na po siguro. Handa na ba tayo makarinig ng salita ng Diyos? Amen. No? So, bago tayo na, kung handa na po tayo, ay tawagin po natin si Pastor Ramon na siya po ang unang magdadala ng mensahe patungkol po sa salita ng Diyos. No? Tawagin po natin si Pastor Ramon. Magandang gabi po sa ating lahat. Una siyempre sa ating isang buhay. Nandito kami mili ng paintulog yung mga bagay na masabitan na maaaring kasasama nyo ng hiling o ng kainan na hindi maiwasan na may salita na direkta isang nasasaktan tayo pero matulpos ng Diyos hindi saktan mo upang itulid ka itama. Kasi ang pride, kapag inalagaan natin, sabi ng isang manunulat, pride is a true killer. Papatay daw ito ng kaluluwa. Bakit? Mag-pride ka. Ayaw mo lumapit sa Panginoon. Kaya, tularan natin ang Diyos. Ang Diyos, pagkamatay Diyos, kataas-taasan, nagpaumbaba ka. Basa niyo yun? Aklat maglipos, nagpakababa siya tulad natin hanggang sa kamatayan, hanggang sa dusa, nagpakababa.
Ang layunin, hindi para saktan tayo ng Diyos, para ipama tayo. Gamutin ang ating pagkakamali. Ilang ginamot, binayaan mo pa. So, narito kami una, hindi kami nagtatayo ng reliyon. Hindi itinatayo namin, itinataas namin ang ating Panginoon sa Kristo. Na siyang naging kapayapaan, napalapit tayo sa kanyang Ama sa pamamagitan ng kanyang dugo. Kaya, kinig po tayo. Ating babasahin ay nasa aklat ng Juan. Juan, Kabanatang 11. Wala kayong mga Biblia, makinig na lang po kayo. Juan, Kabanatang 11, simulan natin sa talatang 17 hanggang 44. Kailangan basahin natin ang buong teksto para maunawaan natin ang buong kasaysayan. Pinig. Kaya pag dumating si Jesus ay narapnan niya ang 4 na araw ng nakalibing si Lazaro. Ang Betanya ay malapit sa Jerusalem na may layo 3 kilometro. At maraming mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria. Ito ay mga kaibigan ni Jesus. Bilang kaibigan, mga minamahal. At maraming mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria upang sila'y aliwin dahil sa kanilang kapatid. Nang marinig ni Marta na si Jesus ay dumarating, siya ay pumunta at sinalubong siya. Samantalang si Maria ay naiwan sa bahay. Sinabi ni Marta kay Jesus, Panginoon, kung narito ka sana, hindi namatay ang kapatid ko. Subalit kahit kayo ay nalalaman ko na anumang hingin mo sa Diyos ay ibibigay sa iyo ng Diyos. Sinabi sa kanya ni Jesus, muling mabubuhay ang iyong kapatid. Sinabi ni Marta sa kanya, alam ko siya ay muling mabubuhay sa muling pagkabuhay sa huling araw. Itong talatang 25, ito ang susi talata natin, pag-aaralan natin. Sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ang sumasampalataya sa akin, bagamat siya ay namatay, ay mabubuhay. Ang bawat mabubuhay na sumasampalataya sa akin ay hindi na mamamatay magpakailanman. Pinaniniwalaan niyo ba ito? Sagot, opo. Panginoon, sumasampalataya ako, ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos, ang siyang darating sa sanlibutan. Nang masabi nga niya ito, ay umalis siya at tinawag ang kapatid niya si Maria. At palihim na sinabi, ang guro ay narito. Tinatawag ka. Kung marinig niya ito, dali-dali siyang tumayo at pumunta sa kanya. Hindi pa noon dumarating si Jesus sa nayon, kundi naroon sa lugar kung saan siya sinalubong. Nakita ng mga Hudyo na kanyang kasama sa bahay na umaalim sa kanya na si Maria ay galing-galing tumindig at lumabas. Sila ay sumunod sa kanya sa pag-aakalang pupila siya sa libingan upang doon ay umiyak. Pagdating ni Maria sa kinaroroonan ni Jesus at nang makita siya ni Maria, lumuhod ito at sa kanyang paanan at sinasabi sa kanya, Panginoon, kung ikaw sana'y narito, hindi sana namatay. Kaya't nang makita ni Jesus, siya'y umiiyak, pati na mga Hudyong dumating na kasama niya, siya ay nabagabag sa espiritu at nababakalan. At sinabi, saan niyo inilagay? Sinabi niya sa kanya, Panginoon, alis ka at tingnan mo. Umiyak, sinabi ng mga Hudyo, tingnan ninyo kung gaano pagmamahal niya sa kanila. Subalit ang ilan sa kanila ay nagsabi, hindi pa siya magbukas ng mga mata ng bulag. Pinapigilan sana ang tao ito ay mamatay. Jesus sa lubhang na bagabag, umuwi ay pumunta sa libingan. Yun ay isang lumik at mayroong isang batong nakakapit doon. Sinabi ni Jesus, alisin niyo ang bato.
Si Marta na kapatid na namatay, nagsabi sa kanya, Panginoon, nangangamoy na siya ngayon. Sapagkat 4 na araw na siya ay sinabi sa kanya nito, hindi ba sinasabi ko sa iyo, ay di ba sinasabi ko sa iyo na kung ikaw ay sasampalataya, ay makikita mo ang kaluwalhatian ng Diyos. Kaya inalis nila ang bato, sumingin, Iso sa itaas at sinabi, Ama, papasalamat ako sa iyo. Ako iyong pinakinggan. Parang ito ako lagi mo pinapakinggan. Ngunit ito'y sinabi ko alang-alang sa maraming tao nasa palibot. Upang sila'y sumampalataya. Ako ay sinunod. At nang masabi na niya mga ito, sumigaw siya ng malakas na tinig. Lazaro, lumabas ka. Ang tao na matay ay lumabas. Ang mga kamay at mga paa ay natatalian ng mga tilang kanilin. Ang kanyang mukha ay nababalot at tila. Sinabi sa kanila ito, hindi talagang at tagaan siyang kapalaan po sa kanila. Ating usapan. Panalangin natin ng leche, ating iwanan. Panalangin muna natin ito. Kailan Diyos sa manaming makapagyarihan sa lahat. Muna nga na wala kami anumang kaalaman, karunungan, sagana nga kami. Maliban ang experience magdikta, magturo. Sa gabi. Maging ang inyong lingkod, aminado po ako na ang bawat lalabas sa aking bibig ay hindi siya gawa ng hindi ito ay kalukugan mo. Tugig kami sa aking bibig. Samahan niyo po ang lingkod, hindi ang aking kainaan, hindi ang makita at marinig. Hindi ang kaluwalhatian mo po ang makita sa mga oras. Maraming salamat po, Panginoon. O ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang isang kamatayan ng tao pag dumarating o sadyang dumarating, lahat tayo meron. Minsan, may mga taong ayaw pangarapin ng mga tao. Bakit? Lalo na yung maraming kayamanan sa buhay. Tapos maiwan ang kayamanan. Tapos maiwanan ang negosyo, kayamanan. Yun ang ayaw marinig ng tao yung salitang kamatayan. Pero sa ayaw at sa gusto natin, mga magulang ko at kapatid, ang kamatayan, diyan lumalagay. Hindi natin pwede sabihin, sandali Lord, parang basketball, pag lamang ang kalaban, sandali, Panginoon, hindi pa kumanda. Walang ganun. Sabi ng Bible, minsan lang tinagda sa tao, minsan lang tinagda sa tao ang mamatay. At ang kasunod, hukuman tayo ng Diyos. Ang kamatayan, tulad ng nangyayari kay Tatay Vicente, ang kamatayan maraming paraan. Sakit, karamdaman, aksidente, disgrasya, kung ano tanong-garing paraan ng Diyos, kamatayan. Kung sabihin natin hindi paraan ng Diyos, ang lahat ng bagay na nangyayari, paraan ng Diyos. Ang lahat ng ito ay alam niya. Bago pa man magsimula ang mundo, ito na nangyayari. At ang kamatayan, kung karamdaman ng pag-uusapan, paraan din ng Diyos yan. Bakit? Ang karamdaman o sanhin ng kamatayan ng tao, paraan ng Diyos na mas lalo kang mapalapit sa Diyos.
Yun ang dapat natin maintindihan. Na hindi tayo napapagabag na lulukod. Of course, hindi maiwasan kapag iniwan tayo ng mahal natin sa buhay, nalulungkot tayo. Hindi na ba tayo magsaka ng gamit natin? Kasi marano. Para anong Diyos yun? Karamdaman para mas lalo mo makita ng harap-harapan. O ano mang uri ng kamatayan? Disgrasya, na baril, na lason, o anong uri ng kamatayan na sagasaan para ano ng Diyos. Pero ang itinuturo sa atin sa mga oras na ito, tayo ba nakahanda? Tayo ba ay nakahanda umarap sa ating Panginoon sa Kristo? Gaano tayo kahanda? Uulitin ko. Yung senaryo ng tatlong magkakapatid, si Maria, si Marta, at si Lazaro, matalik na kaibigan ni Jesus, pinakamamahal niyang kaibigan. Sinabi ni Jesus, kung sumasampalataya ka sa akin, nabubuhayin ko muli ang iyong kapatid. Mabubuhay siya. Pero iba ang pananaw ni Marta. Parang hindi 100% na pagtitiwala niya sa ating Panginoon. Sabi ni Marta sa ating binata, alam kong mabubuhay siya. Sa iyong panahon. Ang punto ng Panginoon, hindi lang nagyayabang ang ating Diyos na mismo ngayon makikita ko. Ang purpose para maluwalhati ang Diyos. Para ipakita na siya ay makapangyarihan. Kaya niyang gawin. Pero ang tugon ni Marta, alam ko mabubuhay yan, pero ano pa? Dito. Ang pinakamahalaga na hinahanap ng Panginoon sa atin, yung salitang pananampalataya. Yun ang susi para makasiguro ka na nakapiling ka ng Panginoon yung salitang pananampalataya. Tignan po, iba ang paniniwala, iba ang pananampalataya. Identifyin ko po. Yung pananampalataya, wala tayo nun. Niniwala kayo? Wala tayong pananampalataya. Sabi ng Biblia, ni isa, Roma 3, umpisa ng 10. Sabi ng Roma, sabi ni Pablo, ni isa, walang humahanap sa Diyos. Oh, sinungaling ba si Pablo? Ni isa, walang humahanap sa Diyos. Ang lahat ay nagpakasama. Wala. Wala kahit isa. Ano ang hinahanap ng tao? Paano lumaman, paano magkapera, paano magnegosyo. Pero hanapin ng Diyos. Ayayin mo Bible study. Then, ano ka Bible study? Dami akong ginagawa. Busy ako ngayon, Brad. Darating ka dyan, aayusin ko muna buhay ko. Kailan ba natin naayos ang buhay natin? Kailan? Kailan ba natin naayos ang buhay natin? Maliban ang Diyos ang umayos ang buhay mo. Tandaan natin, ang Diyos ang nagsasalansa ng ating buhay. Huwag kayong maniniwala. Kapalawan, kapalad, nakikita. Ating palad mo. Hindi kaya yan mo. Punta tayo ng Quiapo, magpapahulo na mga ako. Yung buhay ko. Pag nakitaan ka ng mga mapera ka, positive. Yung kay ibang bansa. Pag wala ka pera, negative. Ay, wala akong buhay. Wala akong gato. Bakit? Wala kayo babayad ka naman. Pero pag nakita na limpak-limpak pera mo, makakarating sa ibang bansa kung ano yung mga magagandang pananaw. Hindi totoo yun. Ang tama, ang buhay natin, ang Diyos ang nagsasalansan.
Ang Diyos, ang siyang naglilingap, nangangalaga, nangangasiwa. Di ba? Sabi habang buhay, hindi naniniwala ka, palaran. Ako natakasipag gumaghanap buhay. Kasi ginagawa ko araw-araw, ginagawa ko gabi. Ano lang yung mama. Ito pa rin yung bagta ko, mga naral. Salamat pa rin sa kanila. Ang salitang pananampalataya, wala tayo noon. Kailan ibinigay ang pananampalataya? Binigay ng Diyos yan na awa sa atin. Kaya meron tayong lakas ng loob, manalangin, tumawag. Bakit kailan? Nung hinanap mo ang Diyos, nagsisika, at ang pagkikisi ng Diyos, galing sa'yo, binigay sa'yo ng Diyos. Sumampalataya ka. Sabi ni Diyos, kung sasampalataya ka, pabubuhay yung kapatid. Pero iba ang Panginoon ni Man. Pero sa binasa natin, tumigaw sa Yesus yung malakas. Lazaro! Bumangon ka! Diba bumangon? Bakit? Pinakita ni Jesus kung ang pananampalataya mo, tutuko kang sumasampalataya sa Diyos, mangyayari. Katulad, Ikatay 17. Hindi natin nabasa ang kanyang puso, pero naniniwala ako kung mayroon siyang kanyang puso. Minsan nawawalan tayo ng pag-asa, minsan nababagabag tayo, minsan nalulungkot tayo. Hindi! Ang dapat matuwa tayo. Dahil baka kapiling ni Tatay Vicente, makikita niya na natin Panginoon. Sabi ng Panginoon, ang sinong sumasampalataya sa akin kahit kay nabubuhay, until now, hindi na siya mamamatay. Hindi mo yun? Oo! Ang tinutukoy ng Panginoon doon, hindi yung physical natin. Ang tinutukoy ng Panginoon, yung kaluluwa mo. Hindi na mamamatay yun. Bakit? Bakit gusto? Binayaran na ng Diyos yun ng Kalbaryo. Yung dugo, yung laman, na pinagdaanan niya. Yun ang katunayan. Kung ikaw ay sumasampalataya. Ulitin ko, iba yung pananampalataya at iba ang paniniwala. Maraming naniniwalang may Diyos. Naniniwala yan. Kahit ang isang drug addict, ang bibig, o ang sabungero na nagsampol. Ang sabungero, naniniwalang may Diyos yan. Habang nagtatarian ng paa ng manok, anong ginagawa? Anong ginagawa habang nagtatari? Manalangin. Anong kanyang panalangin? Yan. Hindi makita mo nanalangin ka na tayo. Lalo kung kanyang kusta, galing sa Bombay. At sabi niya, Lord, nalunin mo ako ha. Galing ko sa Bombay. Alam mo na si Bombay, di na ako pababalikin pag sa Bombay yan. Pag nanalo ako, Lord, magsisimba na ako linggo-linggo. Ang tanong, ginawa? Ang pananampalataya na kaloob ng Diyos, umulan, bumagyo. Bakit? Kasi ang puso mo bukas na eh. Binuksan ng Panginoon ang puso mo at ang kaluluwang binuhay. Kaya naunawaan mo na ang pagsamba, pag ating mo sa church, bahagi yun ng pasasalamat mo. Ano yung pasasalamatan mo? Una, buhay mo. Pangatlo, ang pananampalataya mo. Diba? Hindi ka lang, wala nang kamatayan, sabi ni, hindi tinutukoy ng Panginoon. Hindi ang kaluluwa na kanyang binayaran doon sa Kristo. Kaya anong mangyari, sabi nga ni Martha, Panginoon, 4 na araw na siyang nailibing. Natural, imagine ninyo, 4 na araw. Diba? Nangangamoy na yun.
Yung sabi ni Jesus, di ba sabi ko sa'yo, kung sumasampalataya ka sa akin, mabubuhay ang iwas mo. Ito ko yung nangyayari. Kaya sabi ni Jesus, buksan nyo. Kasi nasalahan siya, yung ngib eh, sakit na bakit mo. Hindi yung po yung nagawin. Di ba nabuhay? Ano yung nabuhay sa kanya? Physical? Ganon dapat ang pagtitiwala natin sa Panginoon na huwag tayong mawala ng pag-asa at hindi sana panghihinaan tayo ng loob. Kapag tayo iniiwanan ng mahal natin sa buhay, normal yun eh. Dumaraan nyo sa bawat buhay ng tao. Na ibig sabihin ng Panginoon, ipinaparanas siya sa bawat buhay natin na huwag tayong mawala ng pag-asa. Huwag tayong mapanghinaan ng loob. Bakit? Ang kamatayan, handa natin mga kapatid, ang kamatayan na dumarating sa buhay natin, isa itong ebidensya na pag-alis natin sa sanlibutan. Pangalawa, ang kamatayan, ito ay paraan na takasan natin ang ating kasalanan na araw-araw nating nilalabanan. Di ba? Araw-araw nilalabanan natin ang kasalanan. Samot-sari natin panalangin, Panginoon, nilayo mo kami sa tukso. Nilayo mo kami sa masamang bagay. Nakakagawa tayo ng kasalanan. Yun ang sinasabi na araw-araw natin nilalabanan ang kasalanan. Kailan natin makasakatan yun? Tanda natin mga kapatid, hindi kung pagpatay na ang tao, wala na. Kasi sabi na iba, wala na. Nalupa na. Tapos na. Wala nang paghuhukom, wala. Hindi. Ang kamatayan, ibig sabihin pag namatay ka, mayroon pang pangalawa. Pangalawang buhay na hindi natin nararanasan sa sanlibutan. Anong nararanasan natin sa sanlibutan? Problema, pagsubok, utong, kahirapan. Di ba? Pero pag tayo namatay na, sa piling ng Panginoon, wala nang karamdaman, wala nang pagluha, sabi ng payag, papahirin ang ating luha ng Panginoon. Puro kagalakan na. Kaya nga ang punto, sabi ng ating pastor, kaya tayo sumasamba, linggo-linggo, tinuturuan tayo ng Diyos kung paano tumamba, paano umawit. Kasi walang kaakit sa langit na tanga-tanga. Ano gagawin ko dito? Ba't nandito ako? Nakuha nyo? Kaya tuwing Sunday, umating tayo ng gawain o sinatawag na araw ng Sabat, araw ng pamamahina. Tinuturuan tayo ng ating tagapagturo kung paano umawit, paano tumamba, paano manalangin, paano tayo makipag-communicate sa Panginoon, anong oras tayo darating sa church. Tinuturuan tayo ng oras na hindi ang oras dati natin, Filipino time. Pag sinabing Filipino time, sinabing alas 9, sa amin darating niya alas 11. Filipino time, pero pa Christian time siya. Pag sinabing Christian time, Kristiyano una, ang tawag sa iyo. Kasi wala pang alas 8, nandoon kami. Ayaw mong mahuli, nakakaya ito pag mahuli. Diba? Doon tayo tinuturuan ng Panginoon. So, balik tayo, baka mawala tayo sa topic natin. Ang kamatayan, huwag tayong mapagod. May pag-asa. Kaya sabi ng Panginoon, ang nabubuhay na sumasampalataya sa akin, kailan na. Kaya sabi ko, pinaniniwalaan mo ba ito? Ang sabi mo nga sa huwag tayo magduda. Kasi ang pagdududa hindi galing sa Diyos yan. Ang pagdududa galing sa kaawa yan. Isa dinidikit ng tayo sa tanas. Maniwala yan. Pula lang yan. Ang dapat ang hawakan natin kapag tayo namatay. Tulad. Nagkatayisin ko.
naniniwala ako na meron kang sekretong pananampalataya. Hindi niya masasabi na ako may pananampalataya, ako hindi. Hindi mo mababasa sa puso ng tao ang pananampalataya. Meron niyang sekreto ng pananampalataya. Kasi marami po yung pananampalataya. Pero yung pananampalataya mo nakakat ka talaga sa Panginoon. Yun ang magiging susunod. Kaya hindi na po kahabain na lang yung tayo. Ang hapon na po sa pamilya ko, ang tayo magbibigyan. Magkaroon tayo na ito. Kaya nga, sinasabi, ano ang dami nating kapanalagan sa buhay at kama? Marami ka bang pera? Ulitin ko ha, bilang pagtatapos, ano ang dami mong kapanalagan sa buhay at kama? Marami bang pera? Bagong graduate ng anak ko, lahat ka nakapagtapos ng kuliyo. Yung ba ang kapanatagan mo? Hindi. Ito ang kapanatagan. Ang kapanatagan ng totoo na tunay, hindi ako pag-aari. Hindi ko pag-aari ang aking sarili. Hindi natin pag-aari ang ating sarili. Kanino tayo pag-aari? Hindi pag-aari at ang ating Panginoon. Bakit ka pag-aari? Binibigyan niya ng dugo eh. Sinubos ka ng kanyang dugo. Binayaran ng iyong kasalanan, kailangan din mo kayang bayaran mo. Kaya pag-aari ka nito. Bukod yung pinatawad ka sa kasalanan mo. Lahat ng kasalanan mo kapatid, walang natira. Binayaran niya ng Panginoon. Kaya yun ang kapanatagan. Ako, karamdaman din ako yung nangyari. Naniniwala ako yung kapanatagan. Hindi ang kayamanan, ang mga bagay na nakikita sa kalimutan. Hindi. Ang kapanatagan ko, naniniwala ako na ako ay binayaran ng Kristo ng kanyang banal na dugo. At yun ang tanging kong kapanatagan. Kaya maraming salamat po mga kapatid. Nawa, meron kayo nakatulog. Salita o turo. Lord, hindi natin. Salamat. Amen. Yan, no? So, purihin ng Diyos sa gabing ito. Napakinggan natin ang unang mensahe